Nangako ka sa bata. Matiim na titig ang sinalubong ni Corazon. Tita, may tinapos ng ho akong trabaho sa opisina. Hindi niya magawang salubungin ang mga titig na iyon. Minsan ka na nagkamali, ngunit iyon ay dala ng iyong kabataan. Madaling unawain, ngunit ngayon, matinong pag-iisip ka na. May anakan dapat ay isa lang alang. Sana'y alam mo ng ginagawa mo. Yun lang, at tumalikod ng matanda. Nakagat ng dalaga ang kanyang labi. Lalo siyang naguluhan. Alam niyang may nararamdaman ng kanyang tiya kaya nagsasalita ito ng ganoon. Mommy, ngayon na home program sa school namin. Paranoorin mo ba ako? May halong paglalambing ang tinig ni Ellie. Number 1 fan mo ko, diba? Buong suyong sabi ni Roxanne. Talaga? Yehey! Gaganahan naman akong kumanta. Hindi na sumama si Corazon. Nirarayuma kasi ito. Sila na lamang mag-ina ang pumunta sa eskwelahan. At katulad nga ng dapat asahan, si Ellie na naman ang nanalo sa contest na iyon. Tuwang-tuwa mag-ina na nagkayaan pang mamasyal sa SM Mega Mall. Treat ko sa'yo anak dahil mahusay kang kumanta. Wow! Sana lagi ako manalo para lagi kita nakakasama sa ganitong lugar. May humaplos na kung ano sa puso ni Roxanne. Nagkulang na ba siya na atensyon sa anak kaya nakakapagsalita ito ng ganoon? Kumain sila sa isang fast food restaurant, nanood ng sine, nag-ikot-ikot sa kabuuan ng mall. Wala silang kamalay-mali na mula sa hindi kalayuan, may lihim na nagmamatsag sa kanila. Aliw na aliw ito sa tuwina, napapatitig sa mukha ng lagi nakangiting si Ellie, si Eric. Pauwi ng mag-ina, nang biglang tumigil sa harap nila, ang isang kulay puting kotse. Hi, hop in, ihahatid ko na kayo. Kaswal na sabi ni Eric, titig na titig sa mukha ni Ellie. Pakiramdam ni Roxanne gusto niyang tumakbo, maglaho, pero hindi niya nagawa. Sigurado magtatanong ang kanyang anak at kapag nangyari iyon, hindi niya alam kung paano mangangatwiran. Wag na. Pilit niyang pinatatag ang sarili. Magtataksi na lang kami. No, I insist. Kawawa naman ang bata. Mahirap nang kumuha ngayon ng taxi. Bumaba ito sa kotse. Buong suyong inalalayan na mag-ina na makasakay. Wala na siyang nagawa pa kundi pagbigyan ito. Mommy, sino siya? Tanong ni Ellie nung binabaybay na nila ang daan pa uwi. Naparinok si Roxanne. Wala siyang malamang sasabihin. Napalingon si Eric sa bata. At mula sa mukha ng bata, lumipad ang nagtatanong ng mga mata nito sa mukha ni Roxanne. Ellie, siya si Eric. Pagpapakilala niya sa dalawa. Eric, anak ko. Ellie, magkatulog pang pangalan natin ha. How are you, little girl? Fine, sir. And how are you too? Oh, fine also. Saan ba kayo galing? Sa school po namin. Kumanta po kasi ako at nanalo na naman ako kaya namasyal kami ni mommy. And where is your daddy? Saglit na lumungkot ang mukha ng bata. Bahagyang napahikbi. Sabi ni mommy nasa malayo daw ang daddy ko. Kailan naman siya babalik? I don't know. I don't see him pa nga eh. Sabi ni mommy gwapo daw ang daddy ko. Wala naman kayong picture sa bahay. Ellie, stop it. Hindi nakatiis na saway ni Roxanne na ang kaba ay sa dibdib niya. Why? Bahagyang napapitag ang bata sa inasal ng ina. Eh kasi nakakahiya sa kanya. Baka sabihin niya napakadaldal mo. Pilit niya magpakawala ni Eric. Nangiti para mabawasan ang ginawa niyang tensyon. It's alright. Nagsasabi lang naman siya ng totoo eh. Isang buntong hininga muna ang pinakawalan ni Eric bago nito tuluyang tinutok ang pansin sa pagmamaneho. Hindi ito ang way na patungo sa amin. Kinakabahan niyang sabi, mapapalayo tayo. May ipapakita lang ako kay Ellie sa bahay namin. Anito? Doon sa dati? Ihintayin kami sa bagay. Gabi na. Here. Iniabot itong cellular phone. May phone kayo sa bahay, di ba? Tawagan mo ang tita mo. Pero, do it. Parang bata naging sunod-sunuran naman si Roxanne. Kahit kailan niya talaga matanggihan ang bawat naisin nito. Matapos ang tawagan ng kanyang tita upang sabihin na gagawin sila mag-ina, hindi na sila nag-imika ni Eric sa loob ng sasakyan. Si Ellie naman napagod marahil kaya naidlip. Wow! Ang ganda-ganda naman para ng bahay ninyo. Humahangang sabi ni Ellie. Like it? Nakangiting tanong ni Eric. Aliw na aliw sa mga inosenteng kilos ng bata. Yeah, nagpupunta ka ba dito noon, mommy? Muntik nang masamid si Roxanne. Minsan lang anak. Minsan lang pero ikaw ang naging bunga. Muntik na niyang mais sa tinig. Ano po yung papakita niyo sa akin? Baling ng bata kay Eric. Inakan nitong bata patungo sa music room. Hindi makakalimutan ni Roxanne ang bahaging iyon ng kabahayan. Wow! Ang dami ng musical instruments. May organ, piano, guitar at meron ding karaoke. Bulalas ni Ellie. May combo po kayo dito? Dati, pero ngayon wala na.
Pero lagi ko pa rin ginagamit ang mga yan. Lagi pa rin ako sa silid na ito kapag nalulungkot ako. Tugon ng binata, sabay sulap kay Roxanne. Sulap na lagi nagpapatayap sa dibdib ng dalaga. Pwede po bang gamitin itong organ? Marunong ka? Opo, meron po nito sa school namin. Sige nga. Habang tumutugtog ang bata, palihim namang nagnanakawan ng sulyap ang dalawa. Pagkaway binalingan naman ni Ellie ang karaoke. May katabi itong rack na kanilalagyan ng hindi mabilang na tape ng -1. Pwede pong kumanta? Aba, oo. Gusto ko nga marinig ang boses mo eh. Somewhere ang pamagat ng kinanta ni Ellie. Kay lamig ng tinig ng bata, kay sarap sa pandinig. Tila may humahagod na kung ano sa puso ni Eric. Kay lakas na nadarama niyang lukso ng dugo. Gusto niyang lapitan ng bata, ikulong sa kanyang mga bisig, ipadama rito mahiwagang damdamin na nadarama niya sa mga sandaling iyon. Tila naririnig niya ang sariling tinig na umaawit. Nang matapos kumanta ang bata, bagyang tumalikod si Eric para pahiran ng luha na sumungaw sa mga mata. Kilos na hindi nakaligtas kay Roxanne, parang may pumiga sa kanya sa damdaming eksenang iyon. Alam niya, nakakaramdam ng lalaki na anak nito ang bata. Napapagod na ako, Mommy. Hindi pa po ba tayo uuwi? Hindi pa. Pigil ni Eric. Kakain muna tayo. Matapos kumain, hindi pa rin sila pinayagan ng lalaki makauwi. Inihatid dito si Ellie sa isang silid at pinapanood ng mga tape na cartoons. Hanggang sa mapagod at makatulog sa sofa ang bata. Anak ko siya, di ba? May kasiguruhan ang tanong na iyon ni Eric. Gusto niyang pasinungalingan ni Roxanne ang katotohanan iyon para ano pa? Hindi makapagkakaila ang lukso ng dugo. Ang katotohanan habang tinititigan ng bata ay lalo ito nagiging kamukha ni Eric. At ang tinig nito, makakapagkaila pa ba siya? 2 patak ng luha ang nalaglag sa pisngi ng dalagang ina. Bakit, Roxanne? Bakit mo ipinagkait sa akin ng pagkakataon na makita at madama siya noon? Bakit ka lumayo? Bakit mo inilihim sa akin? Bakit hindi mo sinabi? Punong-puno man ang pagdaramdam ang tinig na iyon. Masuyo pa rin itong tinayo ng daliri ang luhang bumasa sa pisngi ng babae. Nasukol ako noon. Ikaw ang pinili ko pero natuklasan kong kabilang lang pala ako sa mga laruan mo. Ang 2 butil ng luha, nasundan pa. Hanggang sa matagpuan niya ang sariling umiiyak na naman. Tumatangis, hindi niya magawang takasan na nakaraan. Hindi niya makakalimutan na nakita niya noon sa bahay nito. Oh Roxanne, please don't cry. Mahigpit itong niyakap ang dalaga at siniil ng halik. Sa paglapat ng mainit itong labi, pakiramdam ni Roxanne, parang biglang pumayapa ang galit sa kanyang dibdib. Sabay ng pagkabuhay ng kono sa kanyang kaibuturan. Bakit, Roxanne? Itong taong kitang pinangungulian at ilang taon kong pinilit na maging matatag para sa muli nating pagkikita. Nangulila ako. Pwede mo naman pala akong sandalan. Nalulas sa bibig ng lalaki nang matapos ang pagdiniig na iyon. Napapikit si Roxanne. Mula pa kanina, puro tanong at sambat na lamang ang narinig niya rito. Meron ba siyang hindi naiintindihan sa pagkakalayo nila? Tumakas ako sa amin noon. Mas pinili kong buhay sa piling mo. Pero ano pang natuklasan ko? Meron ka palang misya na dinadala dito. Meron ka pa palang inaangkin. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin yon? Bumangon si Roxanne sa pagkakahiga. Pagtalikod siyang umupo sa gilid ng kama. Pakiramdam niya ay sasabog na naman ang dibdib niya sa sobrang sama ng loob. Ano bang pinagsasabi mo? Michelle is just a little kid to me. Kaibigan kong kapatid niya. Pero hindi ganun ang turing niya sa'yo. Hindi ko alam yon. Bumangon na rin ang lalaki at masuyong hinapros nito ang likod ni Roxanne. Nakita ko kayo. Magkayakap kayo doon sa sofa. I remember that incident. Yeah, nagpunta nga noon dito si Michelle dahil ilang araw na ako hindi kumakanta sa Tiger Palace. Nagkaroon ng tulog ang hikbi ni Roxanne. Lalo siya nasaktan sa ginawa nitong hayagang pag-amin. Gabi-gabi akong dumadaan sa tapat ninyo sa pag-asang masusulapan ka man lamang. Pero lagi akong bigo. Hindi ko alam kung paano ng relasyon natin. Dumating doon si Michelle. Tinukso niya ako. Oo, inaamin ko. Nung una natutukso na ako. Pero saglit lamang yon. Hindi ko pinatulan ng panulukso niyang iyon. Dahil isa lang ang babaeng nais kong makiniig. At ikaw yon. Buhat sa pagkakatalikod, niyakap ni Eric si Roxanne at masuyong hinalik-halikan ng kanyang batok, ang buhok, pagapang sa may tenga niya, sa leeg, at kay dali niyang matangay. Kay dali niyang maniwala sa lahat ng mga sinasabi nito. Sa sobrang sama ng loob ko noon, sumama ako kay Tito Corazon sa Bisaya. Hindi ko alam na buntis ako. Hindi mo alam kung anong kahungkagan ang idinulot mo sa buhay ko. Para ako mababaliw noon. Pati ang pagkanta na pabayaan ko. Inaabangan kita sa school ninyo. Ipinagtatanong kung kani-kanino.
Ilang beses kong tinangkang kausapin ng tita mo pero palagi niya akong pinagsasara ng pinto. Ni minsan di niya ako binigyan ng pagkakataon. Saglit na tumigil ang lalaki sa pagsasalita. Masuyo nitong hinarap si Roxanne at tinitigan sa mata. Sa dakong huli na isip ko, baka ito isang pagsubok lamang dahil hindi ako makapaniwala na ganoon kababaw ang damdaming iniukol mo sa akin kahit ilang araw pa lamang tayo magkakilala. Umaasa kung isang araw magkikita tayong muli at madudugtungan ang pag-iibigan natin. Nagbago ko, Roxanne. Hinarap kong muli ang pag-aaral. Inasikaso ko ang mga negosyong binigay ng parents ko. Sa bawat tagumpay na aking nakakamit, laging ikaw ang nasa isip ko. Ang pagdating ng araw na to ang muli kang makapiling. Eric, kung ako'y nananaginip lang, ayokong magising. Walang pagsidlan sa tuwang saad niya. Nagsiksik sa dibdib ng kasuyo. Sa wakas, liligaya na rin siya. Hindi ka nananaginip, mahal ko. Totoo ito. Alam mo bang nang gabing makita kita sa video okay bar, gusto na kitang yakapin at halikan? Wala ka pa ring pagbabago. Kahit kailan kita makita'y pinakakabamong dibdib ko. Talaga? Bakit? Ano ba ang nararamdaman mo nung una mo akong makita? Saglit siyang lumayo sa mapagpalang dibdib nito at sinalubong ang titig nito. Wala naman, kundi munti ko nang makalimutan ang susunod na lirik ng kinakanta ko. Natatawang saad nito na bahaga pang pinisil ang ilong ni Roxanne. Nalulunod sa kaligayahang muli ng pinaglapat ang kanilang mga labi. Nasa akto nakalimutan naman sila sa kanilang mga sarili nang biglang bumukas ang pinto. Mommy! Ellie! Biglang hinila ni Roxanne ang kumot upang ipantakip sa kanyang sarili. At bago pa nakakilos ang dalawa, nakatakbo ng bata palabas ng bahay. Eric, habulin mong anak natin. Nagpapanik niyang utos habang nagbibihis. Matapos makapagpantalon, agad tumakbo palabas ang lalaki. Ngunit wala na itong naabutan kundi ang katahimikan at kadiliman ng gabi. Eric! Humahango si Roxanne. Nasaan si Ellie? Nasaan ang anak natin? Bukas ang gate, baka tumakbo pa palabas. God! Baka kung saan siya mapasuot. Nag-aalalang napaiyak na lamang si Roxanne. Tahan na. Hahanapin natin siya. For sure maunawaan naman niya tayo kapag pinagtapat natin sa kanyang lahat. Nakita niya tayo sa ganoong sitwasyon. Lumuluha pa rin sabi niya. Inilabas ng lalaki ang kotse at tagumpisa silang maghanap na maaaring dinaanan ni Ellie. Nasaan na siya? Nasaan ang anak natin? Patuloy sa pag-iyak si Roxanne. Sweetheart, calm down. Makikita din natin siya. Ginagapit ang palad ng babae at baring pinisil. Sana nga. God, hindi ko kayang mawala siya. Bawat madaan ng madidilim na sulok ay inaaninag nila. Nagbabaka sakaling naroroon ang bata. Hindi nawawalan ng pag-asa hanggang sa may namataan silang isang pamilya ng bulto ng katawan ng isang pastit. Si Ellie, hayon siya. Dalian mo't baka makalayo. Halos mapasigaw siya sa tuwa. Ellie! Walang sinayang na sandali si Eric. Matapos silang abutan ng bata, dali-dali ito umibes ng sasakyan upang pigilan sa akmang paglayo. I hate you, mommy. Nagwawala ang bata sa mahigpit na pagkakapigil ng ama at ina. No, baby, don't. Wala akong kasalanan. You stupidest man. Sabi ni Lola, masama daw yun. Umiiyak na sa bata. Matalim masulya pang niyukol kay Eric. Ellie, makinig ka sa mommy. This man is your daddy. Pakakasal kami. Magsasama-sama tayo as a family. Hindi ba sabi ko sa'yo nasa malayo lang si daddy? Ngayon eto na siya. Umiiyak na paliwanag ni Roxanne. Napamaang ang bata. Nahahalong sari-saring emosyon na binalingan nito si Eric. Lumuhod ang binata para pumantay ang mukha niya sa bata. Look at me, Ellie. Duda ka ba sa sinabi ng mommy mo? Hindi mo ba napapansin na magkamukha tayo? Natigilang pinagmasan ni Ellie ang ama. Bagamat unti-unti nang nawawala ang galit, naroroon pa rin ang pagdududa. Ikaw ba talaga ang daddy ko? Bakit di mo agad sinabi sa akin kanina? Gusto sana namin bigyan ka ng sorpresa, kaso naunahan mo na kami, Ellie. Ako ang daddy mo. Pareho tayong mahilig sa musika. Parehong maganda ang boses natin. Sa akin mo naman na yan. Isa pa, magkamukha tayo. Please come to daddy. I miss you, baby. May pagsamo sa tinig ni Eric. Pagkaway ibinukan nito ang mga bisig at tinintay na yumakap ang nag-aatubiling bata. Daddy? Ikaw nga bang daddy ko? Biglang yumakap si Ellie. Napaluha si Roxanne sa nasaksihan. Damang-dama niya sa mahigpit na yakapan na mag-ama ang pananabik sa isa't isa. Ganyang kayo pala talaga magkapalaran. Ano naman ang karapatan ko para pigilan kayo sa inyong pagpapakasal? Mainam nga at magkakaroon na ng pangalan ng apo ko. Naluluhang pahayag ni Corazon nang hingin ng dalawa ang bendisyon na magpakasal sila sa lalong madaling panahon. Salamat, tita.
Kahit kailan napakabaunawain mo, sabi ni Roxanne na naluluha sa galak. Isang marangyang kasaran ang naganap. Nalubos ang ligayang ilang panahong nakaw kay Roxanne. At sa piling ng kanyang una at huling pag-ibig, may mahihiling pa ba siya? At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Roxanne at Eric. Hanggang sa muli, salamat po!